Paano nga bang umabot sa 100,000 plus yung utang ko sa mga OLA noong 2023? At paano ko nga ba nalampasan yung bangungot ko nung taong yun? Well, ilang beses ko na siyang na-vlog at ilang beses na akong nakagawa ng content about dito. Paulit-ulit na lang. Pero sana huwag kayong magsasawa na panoorin yung mga ganitong topic ko dito. Kasi gusto ko lang din makatulong mentally and emotionally sa mga tao na nakakaranas ng depression dahil nga sa pangharas at pananakot ng mga OLA agent. So kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. Medyo masama yung pakiramdam ko today dahil nga sa pabago-bago yung klema. Pero nandito pa rin ako para mag-share sa inyo ng mga experience ko about nga sa mga harassment ng mga OLA agent. And alam ko na ilang beses ko na rin siyang paulit-ulit na binlog to sa ating channel. And marami pa rin mga nagtatanong kung paano ko nga ba nalampasan yung mga nangyari sa akin noong 2023, magkano yung loan na hindi ko na nabayaran, at paano ako nabaon sa utang. Masasabi ko na 2023 yung isa sa mga taon na pinaka-worst na nangyari sa akin kasi sobrang lala talaga ng depression ko nung time na yon. But then, nag-start ito noong parang August 2023. Kasi nung January, February, March, yung hanggang doon, mga ganon, okay pa naman ako, nakakapagbayad pa naman ako sa mga OLA na nautangan ko. And gaya ng mga sinabi ko doon sa mga fast na vlog ko, hindi ako mahilig umutang online kasi medyo takot nga akong umutang online. Pero nung nakilala ko si Tala, doon na siya nag-start. Pero so far, okay pa naman ako nung time na yun. But then, yung personal loan ko nga ay si Tala, personal loan app na nautangan ko ay si Tala. At yung offer niya sa akin is 2.5. And ginamit ko nga siya sa tindahan ko, sa store, pang puhunan. At dahil nga medyo nagandahan ako sa service ni Tala, medyo nainganyo na ako umutang online. Hanggang sa nasundan na nga siya ni OLP, si Peso Ready, si Bilis. Actually, parang mas nauna ko yatang utang si Bilis pero hindi pa ako familiar kay Bilis noon. Pero may loan na pala ako sa kanya, na may offer na pala siya sa akin. Na nung time na nirecommend siya sa akin ng kaibigan ko, at nung ida-download ko sana si Bilis, naka-download na pala siya sa phone ko. Eh nung binuksan ko yung account ko kay Bilis, may offer na pala siya na 4,000. So kasama si Bilis sa mga nakakirawan ko. And then nasundan din siya ni Digido at nasundan pa siya ni Mr. Cash at si Fast Cash VIP. And by that time, nababayaran ko pa silang lahat at sobrang okay pa sila sa akin nung time na yon. And hindi pa ako na-overdue. Mostly nga, advance payment pa nga ako magbayad eh. Hanggang sa dumating nga sa point na nag-advance payment ako dito kay Mr. Cash. Then, dapat nung time na yon, kakailanganin ko, bawa, nag-advance payment ako kay Mr. Cash. And then, pag once nag-advance payment ako, umaasa ko na makaka-reloan ulit ako sa kanya. Pero nung time na yon, pagka-advance payment ko, bigla niya na akong ni-reject. So, medyo nainis ako nung time na yon kasi bigla akong ni-reject ni Mr. Cash kahit advance payment ako sa kanya. Instead na may-reloan ko siya, then ibabayad ko pa doon sa ibang loan app ko, para yung ibang loan app ko, pag basta nabayaran ko na, hihiramin ko ulit at magagamit ko siya sa tindahan ko pang puhunan. Actually, naka 5 na reloan na yata ako dito kay Mr. Cash, hindi ko na maalala. Basta nung pagka advance payment ko sa kanya, bigla na lang akong ni-reject. Kahit good fare ako sa kanya guys ha. So, nung pagka-reject ko, na-prostrate ako at kakailanganin kong ng cash para makabayad dun sa iba kong OLA. So, yung nangyari, pumiram ako sa ibang mga OLA. Like, sa mga OLA guys, na 7 days repayment or meron pa yatang 14 days repayment na OLA na nahiraman ko para lang makabayad ako dun sa iba kong OLA, which is yung legit na OLA pa nung time na yon. And then, nung pagkabayad ko dun sa legit na OLA, ginamit ko na nga siya pang puhunan sa tindahan. Syempre, nung time na yon, parang dumating sa point na every 7 days, nagbabayad ako dun sa OLA na 7 days repayment. And nung time na yun guys, nababayaran ko pa sila ng maayos. Kahit yung 7 days na repayment na OLA ko, kahit ganun kalaki yung interest niya, importante na babayaran ko ng maayos at hindi ako maharas ng mga OLA agent. And then dumating sa time naman na magbabayad na ako kay Fast Cash VIP.
So, nung nagbayad na ako kay Fastcash VIP, na advance payment din yun guys ha. Pagka-advance payment ko kay Fastcash VIP, then nag-re-apply ulit ako ng loan, bigla din niya akong ni-reject. Yung time na yun, para akong sasabog sa sobrang inis. Dahil instead na may panggagamitan ka pa, once na naka-reloan ka ulit sa kanya, kasi tatlong reloan ako sa kanya eh. And good payer ako dito kay Fastcash VIP, tapos bigla akong ni-reject. Hindi ko na maalala, basta yun. And then, yung na-reject na nga ako, para akong sasabog nung time na yon. So, grabe yung inis ko kasi instead na panggagamitan ko pa siya doon sa iba kong loan app, napilitan ulit akong umutang sa mga OLA na 7 days repayment. At doon na nag-start yung kalbaryo ko nung time na yon at hindi ko na namalayan na ang dami ko na palang na-download na OLA para makabayad sa ibang OLA. So, ang nangyayari, bawa nag-due date na yung isang OLA mo na 7 days repayment, then wala ka pang pambayad or wala ka pang naiipon kasi 7 days repayment lang, ang bilis ng araw eh. Hanggang sa mapipilitan ka na umutang sa ibang OLA para ipangtapal mo dun sa nauna mong OLA na nag-due date na. Parang feeling ko lang ha, kasi parang isang company lang yan sila eh. Bawa, once na nag-due date ka na dito sa isang OLA, o-offeran ka ng isang OLA, para yung isang OLA, yung interest, kikita yung OLA na yun na nag-due date. And then after nun, pag once na nakabayad ka sa isang OLA, yung may reloan mo naman dun sa naunang mong OLA, ibabayad mo naman dito sa pangalawang OLA na in-offer sa'yo. So, ganun. Ang nangyayari talaga is tapal-tapal system. Ang laki na agad ng interest na kinikita nila sa'yo dahil 7 days repayment lang sila. Well, meron namang 14 days pero mas malaki yung interest na pinapatong nila kapag once na mas matagal yung repayment term. So, sobrang bigat nung time na yon. Dumating sa point na nakahiram na ako sa mga kilala ng kaibigan ko, ng ex ko. Tapos, para lang makapangtapal ako dun sa iba kong OLA. And dumating nga sa point na nasangla ko na yung cellphone ko para makapagbayad dun sa iba ko pang OLA. Hanggang sa napagod na ako sa ganong sistema. Para kang nakakulong sa sistema ng mga OLA. Na hindi ka na makalabas-labas kasi panay na lang yung bayad mo sa interest ng mga OLA na 7 days repayment. Well, nababayaran ko din yung mga legit na OLA and natatawid ko pa sila. Once na nakabayad ako sa mga legit na OLA, ibabayad ko naman dun sa iba kong mga OLA na 7 days repayment. So parang wala nang nangyayari sa iyo eh. Andun ka na, nakakulong ka na sa mundo or sistema ng mga OLA. Tapos may time pa nga na kapag once na magbabayad ka na dun sa isang OLA na 7 days repayment, tapos ang laki na ng utang mo sa kanya, like 12,000 ganon, natatakot ka na lang na pag once na fully paid mo, hindi ka na makaka-reload na ibabayad mo naman sa ibang mga OLA. Pero so far, yung mga 7 days na repayment na OLA, nakakapag-reload pa naman ako. At yun yung mga binabayad ko pa dun sa ibang mga OLA para makapangtapa lang ako. So fast forward, napagod na ako sa ganong sistema. Hindi ko na talaga kinaya. So ang nangyayari, nanood ako ng mga video sa YouTube, ng mga advice ng mga ibang OLA vlogger, paano ba malampasan yung ganitong sistema. And then nagbabasa ako ng mga posts sa Facebook group. Ulitin ko guys, sa Facebook group, hindi po group sa Messenger. Wala po akong group chat about nga sa mga victim ng OLA. Sumali ako sa mga Facebook group ng mga victim ng OLA. At doon nagbabasa ako ng mga posts ng mga ibang mga victim ng harassment. And medyo nakakakuha na ako ng lakas ng loob. Nagbabasa ako ng mga posts ni Madam Kikay. Hanggang sa nag-decide na ako na pakiusapan yung ibang mga agent ng OLA, which is yung mga 7 days repayment, nabayar na lang sa ganitong day, o di ka naman mag down payment ako or hulug-hulugan, parang ganon, para lang matapos na yung loan sanla, tapos sana bawasan yung interest. Kasi sobrang bigat na talaga ng interest nila. Pero hindi sila pumayag. Instead, nang haras sila, nanakot sila sa text, tinawagan nila ako at tinatawagan na rin nila yung mga contact reference ko kahit hindi ka pa overdue. Grabe yung mga pambabanta nila to the point na pati yung mga contact reference ko, pinagbabantaan nila and kinukulit nila, ginugulo talaga nila. Kung ano yung mga sinasabi nila, pupost daw ako sa Facebook yung mga yan. Ang dami ng mga ginagawang kabalbalan para lang makapagbayad ako, which is nakiusap naman ako na babayaran talaga sila. Yun nga lang, kung pwede hulugan or bayar lang sa ganito or yung amount lang na receive ko, yung babayaran ko na lang. Pero hindi sila mapakiusapan, which is yun, ginugulo na nila yung mga contact reference ko at nananakot sila na ipopost nga daw sa Facebook.
So, nung time na yun, grabe yung depression ko. To the point na hindi na ako lumalabas ng bahay, pati sa kwarto ko. Hindi na ako kumakain talaga kasi parang nawawalan ako ng gana. Tapos parang nawawalan ako ng gana sa buhay ng time na yun. Iyak ako ng iyak sa kwarto ko, ganon. Until, ayun, ang ginagawa ko talaga, nanonood ako ng vlog ng mga Ola vlogger, nagbabasa ako ng mga posts ng ibang mga Facebook ay ng ibang mga victim ng Ola sa Facebook group. And actually guys, nasundan din ako sa Facebook ng mga agent ng Ola. Chinachat nila ako doon. So ang ginawa ko, pinag-block ko sila and nag-change ako ng name, nag-lock profile ako. And dumating pa nga sa point na nag-deactivate ako ng Facebook ko. Dalawang Facebook ko naka-deactivate ng almost 1 month. Pati turn off SIM, nag-turn off SIM din ako ng 1 month para hindi na ako nako-contact or tinatawagan at wala akong ma-receive ng mga text nila at pananakot nila through text and call. So makatotal, umabot ng 100,000 plus yung loan ko sa mga Ola na na-abandon ako. And kasama na doon yung mga malalaki nilang interest. Yung ginawa kong turn off SIM at deactivate ng Facebook, nakatulong talaga siya sa akin ng malaki para ma-less yung takot ko sa harassment ng mga Ola. And ayun, yun yung ginawa ko talaga before. Pero ngayon medyo okay na kasi actually, kaya naman nating labanan yung mga pananakot ng Ola agent. Basta ang mapapayo ko lang talaga sa inyo is huwag kayong maniniwala sa mga text at pananakot nila sa text at pananakot nila sa tawag. Dahil lahat ng pananakot nila scripted lang, yung tinext nila sa'yo, tinext din nila yan sa iba na hindi din nakabayad sa kanila. Mga November 2023 yata noon, nag-decide na ako noon na kailangan ko na umusad. And hindi na rin talaga ako umulit sa mga Ola. Lahat ng mga Ola pinang-delete ko, pinang-install ko, pinang-uninstall ko, tapos cleaner data ko talaga para wala na silang ma-access sa phone ko. So, tinanggal ko lahat ng mga Ola ko, maliban kay Bilis, kay Tala, si SpayLater, yan yung mga naiwan na Ola sa akin. Kasi kung ikukulong mo lang yung sarili mo sa depression, walang mangyayari sa'yo. Kung hindi mo talaga kaya magbayad sa isang Ola, then pakiusapan mo na bayaran sa ganito. At kung hindi sila mapakiusapan, nangahala sila sa text, or tinatakot ka lang sa text, tinatawagan ng mga contact reference mo, kahit okay naman yung pakikiusap mo sa kanila, then huwag mo na silang bayaran. Yun lang yung maisa-suggest ko sa inyo. Pero take the consequence din guys, no, na kapag once na hindi tayo nakabayad sa isang Ola, tapos registered siya sa SEC at nagre-report sa CIC, makaka-affect talaga siya sa credibility natin or credit standing natin. Mga 2024, medyo nakabangon ako sa depression ko sa mga Ola at hindi na talaga ako umulit na umutang sa mga 7 days na repayment na Ola. Yung mapapayo ko lang talaga sa inyo guys, no, huwag kayong matakot sa mga pambabanta at pananakot nila sa text. Yung ginagawa lang naman talaga nila is tinatawagan yung mga contact reference mo at nagpo-post lang talaga sila sa Facebook. If ever na gusto talaga nila ikaw na i-post sa social media. Pero yung sinasabi nila na kakasuhan ka daw ng staff, kakasuhan ka daw ng small claims, and pupunta daw sila sa mga barangay hall nyo or sa municipal nyo, huwag kayong maniniwala. Lahat yun guys ay hindi totoo. So medyo mahaba na rin yung video natin guys, no? Pero ayun nga, umabot nga sa 100,000 plus yung utang ko sa Ola na nabandon ako. And yung mga Ola na yun guys, yung ibang mga Ola na yun, nawala na rin sa Play Store, na raid at tinanggal na rin sa Play Store. So yun lang naman yung gusto kong i-share. Sana meron kayong natutunan na sana sa mga gusto akong i-chat, nasagot ko na yung mga tanong nyo dito sa ating topic ngayon. So yun lang naman guys, no, yung gusto kong i-share. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking masusunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!